Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga. Muchas gracias amigo. At dyan po sa labas ng bansa sa Mexico. Viva Mexico. And muchas gracias amigo. Bago po ako magdikod ay ito po napakagandang X marker sign po na ito yung nakaukit po sa malapad na bato po na nakabaon. So mamaya po ate pong ididikod po yan. Ako muna po ay magpasalamat po sa mga subscriber ko po, sa mga followers ko po at sa mga viewers ko po na walang sawang patuloy na nagsubaybay po sa aking YouTube channel. Bagamat ito'y maliit pa lamang po, at alam ko po ito'y malalaki din po sa inyong tulong, Katiits. Sana po ako'y tulungan niyo po, Katiits po natin dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa dyan sa ibang bansa. Okay po mga Katiits. Yung aking tema pala ng aking YouTube channel ay more on decoding and analyzing sa mga treasure symbols, treasure sign, and treasure markers mga Katiits. So po, ito po ay marami pong nagko-comments pa aking comment section kung saan po daw nila ipadala yung mga treasure marker, sign, and symbol. Pwede nyo pong ipadala po sa akin, sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Ang profile ko po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po. Kasi marami pong lumalabas po na kapangalan po natin, Alejandro Sanchez po, YouTube po yan, napakarami talaga po. Kaya nga po, at medyo para maiba po at may iba, para matandaan nyo po yung aking Alejandro Sanchez, ay mayroon pong may sunglasses po ako doon, may naka-shade po ako doon mga Katiis. So yun po yung pipiliin nyo po. At unang-una mga Katiis, i-add friend muna ako kasi yung iba kasi nagpadala kaya hindi po na-receive po dahil hindi mo na in-add friend. So i-add friend nyo muna ako para po makapasok po yung inyong mga treasure markers, treasure sign, treasure symbols po. Pwede nyo pang ipadikot po o ipapa-analyze po sa atin. Maraming salamat nga pala sa pagtitiwala sa mga Katiis po natin na marami po nagpadala po ng treasure markers, treasure sign, and treasure symbols po ng Yamashita treasure item po mga Katiis. So yan po, ate pong atunghayan na po at atin ng i-decode po itong pinadala po ng ating Katiis na napakaganda pong isang X sign po. So isang legit, isang man-made treasure marker ito mga Katiis. Na ito po ay mismong in-engrave po. Ito pong bato mga Katiis, parang ito'y bato is talagang man-made tong bato nito at ito'y nakalubog po sa lupa ang bato at ito'y talagang sinilsil o tinatawag ginamitan po ng in-engrave po at ito'y sinilsil po ng letter X mga Katiis. So ito po pwede po kasi ang X kasi ay equivalent sa Roman numeral po ay equivalent po ng 10. Pwede pong 10 meters po. Ang distance po, pwede natin gamitin po ang distance. I-check po natin yung mula dito sa X treasure markers na nasa banda sa lupa po na ito'y nasa malapad na bato na ito'y sadyang inuukit po ng ating siguro po yung gumawa nito o isang Japanese or isang Korean or hindi ba isang Chinese mga Katiis. So yan po ay isang man-made. So talagang sadyang inuukit sa malapad na bato na ito'y bato na nakabaon mga Katiis. So yun po. Ang X po kasi mga Katiis ay isang tinatawag na, pwede magkatawag na item po yan. Positive item or tinatawag din natin yan na isang distance po kasi nga ang X ay 10 sa Roman numeral mga Katiis. So yun po. Pwede nyo pong i-check po yan. I-detect nyo po yung mga 1 hanggang 10 meters po mga Katiis. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga Katiis. So ito yun mga Katiis. Napaka ganda po ng itong treasure marker ito mga Katiis kasi nga
ito'y sadya pong inuukit po sa ito'y malapad na bato na nakabaon mga katids. So ito po ay pwede na po, huwag niyong kaligtaan mga katids ha. Ito naman po ay lagi kong pinaalala sa ating mga katids, mga treasure hunter po natin. Huwag niyong kaligtaan na i-detect po mismo yung bato. I-detect yung minsan, huwag niyong kalimutan na pwede niyong pukpukin po yung buong bato na yan na may letter X po na naka-cross po dyan na may X. Pwede niyong pukpukin po ng maso, baka may ampaw dyan o iba naman yung solid. Alam niyo po yung solid na tunog, siksik po yun. Pag medyo ibang po tunog na parang ampaw, ay ibig sabihin maluwang ilalim. At pwede pong may item po yung mismong treasure marker nito mga kates. So, yun po ay lagi kong pinaalala sa ating mga kates na huwag niyong kaligtaan po yung marker o treasure sign o treasure symbols na kasi nga posibleng mayroong treasure rock enclosed po yan. So, yan pwede niyong i-detect po yung buo, yung aking sinirkulan, yung pinakabuong treasure marker. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator or pwede nyo pong pukpukin ng isang maso. I-check nyo po kung ito'y solid o posible po na pwedeng ampaw. At sabi ko nga, pag ibang tunog, hindi solid, alam nyo naman yung solid na tunog at hindi po ay kung ampaw po, posible po may rock enclosed item po yan mga katuits. So yan hindi na po tayo maghanap pa sa malayo kasi nga yung palang items ay nandyan mismo sa treasure marker na papalob mga katuits. So yun po ay isa po sa madalas kong pinaalala sa ating mga katuits na i-check po lagi yung pinaka-treasure marker mga katiis kasi may tinatawag na rock enclosed o may mga giveaways po yan na nandyan mismo sa mga rock treasure markers o treasure sign o treasure symbols katiits. So i-check nyo po yung sabi ko nga ang X po ay equivalent 10 meters. I-check nyo po sa ito kasi nga parang napapansin ko malapad po at parang maluwag po yung espasyo po ng area nito mga katiit. So, i-check nyo po yung east, west, na north and south. So, sa distance po ng 1 hanggang 10 meters po, pwede nyo po i-detect po yan. I-detect po yung metal detector or gold locator mga katiits po. So, huwag nyo kaligtaan po. Baka mayroon yung tinatawag na coordinated markers, coordinated countersign markers mga katiits. Kasi sa pagka lagi niyong tatandaan po na kapag malaki, kapag malapad po yung treasure marker o treasure symbols o treasure sign, ay mayroon yan kaakibat na mga countersign or coordinated markers po sa malapit po sa kanya mga katids. So, kaya nga, i-check nyo po yung paikot, baka may mga old century tree dyan, mayroong mga maliliit na bato po na pwede pong may mga X din po yan, may mga X marker, mga naka-engrave po dyan sa mga di gaanong kalakihang bato sa paligid nito katiits. So yun po, huwag niyong kaligtaan po yung north, yung south, yung west at saka east mga katiits. Yan po. Sa distansya po na pwede niyo pong pwede rin isama niyo po. Pwede yung 1 hanggang 3 meters po yung apat na sulok po. So nakikita niyo po kung talagang so daanan niyo po yung mula 1 hanggang 3 meters po muna. Tapos kung mag-extend po kayo ng ilang metro po. So yung apat na sulok po, huwag niyong kalimutan po sa pag-detect po ng metal detector o gamitan niyo po ng gold locator katiits. So yun po mga katiits. Ito po ay isa pong napakaganda pong napakalapad po na treasure marker po. Pwede na po ito matatawag natin na big boulder markers ko kasi nga yung kanyang linagay po na marker sign ay nasa malapad na bato na nakabaon pa ito mga katids. So posible po ang item to mga katids ay with distance. So may distansya po ang item po mga katids. Kaya nga yung apat na sulok, apat na kanto, pwede niyo pong i-detect po yan metal detector or gold locator
sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters o hanggang 10 meters po. I-try niyo po. Kasi nga, pwede pong yung X na yan ay 10 meters away mga katiits mula dito sa kanyang marker sign mga katiits. Okay po mga katiits, isa po mga katiits, yung malalaking bato na nandun po yung mga treasure marker sign, symbols, and sign ay mayroon po talaga yung coordinated markers po niyan. So, yun yung check nyo po sa paligid niyan, sa 4 na kanto. So, sabi ko nga, inulit ko, north, south, west, and east, mga katiits. Okay po mga katiits, sana po ay ating nabigyan po ng direction po ng ating guide na i-guide po natin yung nagpadala po ng treasure marker, treasure sign o treasure symbol ito mga katiis na ito yung hugis X po at sana po ay kanyang sundan po ng ating pagdikod at pag-analisa. Yung mga katiis po natin na gustong mag-comment po, pwede kayo mag-comment below sa aking comment section po para at least ito ay pwede, para matulungan din po natin yung ating katiits na nagpadala nito para po baka mayroon pang mga ibang direction po na pwede niyang tahakin, pwede niyang puntahan para makita na po yung kanyang items nito, yung located items nitong treasure marker na ito mga katiits. So yun po mga katiits, ako po ay nagpapasalamat po sa mga subscriber po natin na walang sawang nanonood po at sa pagtitiwala na rin po sa aking YouTube channel na ito ang tema po nito ay isang decoding and analyzing po mga katiits. So yun po at marami namang talagang ito'y nagpapadala po sa akin at ito'y kahit papano po ay sana po ay makahits na po ating mga katiits po natin mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao mga katiits. So yun po ay sana ay atin ang nabigyan po ng direction po kung saan po pwedeng maghukay at magdig at yung mga nadetect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Okay po mga katiits, ako po ay nagpapasalamat po sa mga bagong subscriber ko nga pala at mga bagong supporter. Thank you so much po sa inyong walang sawang panonood po at sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Bagamat ito'y maliit pa lamang po. Please help to grow, katiits, dyan mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao at dyan sa labas po ng bansa, mga katiits. So ito po mga katiits, yung yung mga bago pala sa aking YouTube channel, favor lang po, please subscribe. And also, don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video kong ipapalabas po dito. Maraming salamat po talaga sa inyo mga bagong subscriber, bagong followers, mga bagong viewers po sa aking YouTube channel. Muli, ako ay nagpapasalamat po ng maraming salamat. Thank you so much for watching. God bless us always.